This is the largest mall in Eastern Region, Saudi Arabia, the Mall of Dhahran. Nadahran na naman sa iyong apoy, handaang masaktan kung kinakailangan. May lakad ka ba mamaya? Pwede ka ba makasama sa paggagala? Kung sakali di ka pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro nga napapaisip ka, ba't ako nangangamusta? Ilang araw ka nang naroon sa panaginip. Nadarang pala yun. Ano ba yan? Nalilito na naman ako. So hi everyone! Muling nagbabalik ang vlogger na walang permanenteng tawag sa mga manonood niya. Paiba-iba, bahala na kayong mag-adjust kung saan kayo komportable. So for today's video, mga impacta, itutour ko kayo sa pinakamalaking mall dito sa Eastern Region. Gaya ng sabi ko kanina sa intro, paulit-ulit. Eastern Region lang ha, hindi buong Saudi yung sinasabi ko. Niresearch ko pa yan sa Google, kaya sure ako. Unless hindi yun updated at may bagong tinayo na mas malaki pa dito. Gaya ng dating gawi ay nagtaksi lang ako mula Kubar papunta sa Dhahran Mall. 20 realizations ang pamasahe. Matagal ko na talagang gustong i-vlog ito guys. Magmula nung nag-start ako mag-voice over. Kaso nawawalan ako lagi ng time. Hindi naman nawawala yung time. Hindi ko lang talaga ma-prioritize. Andyan lang naman kasi lagi ang time, diba? Never yan nawawala. Hindi ka lang talaga priority. Yun ang totoo. Oy, hindi ang joke ha. Bahala kayong tamaan dyan. So, ayan siya guys. Sobrang haba niya, diba? Kanina pa namin binabaybay. Mag-u-turn lang kami dito sa may bandang unahan para makapunta kami dyan kasi nasa kabilang daan po kami. Yung land area po niyan ay hindi ko na po inalam kasi wala naman akong balak bilhin. Hindi naman kasi ako si Cynthia Villar, no? Kaya wala akong dahilan para alamin pa yung mga sukat ng lupa nila dito. Charot. Hindi ko lang talaga na-research. Pero okay na yan. Ang mahalaga, nakikita nyo namang malawak, diba? Actually guys, na-vlog ko na po ito noon, hindi pa ako nag-voice over. Nasa YouTube ko, hanapin nyo na lang. Gusto ko lang talagang ulitin ngayon kasi ang boring ng vlog ko noon, nakakaloka. 300 views pa lang yata yun sa YouTube hanggang ngayon, 2 taon na nakalipas. Gano'n naman talaga kapag nagsisimula, diba? Hindi pa kasi ako noon marunong, kaya yung mga vlog ko puro walang kwenta. Hanggang ngayon pa rin naman, marami pa rin akong walang kwentang vlog. Ewan ko ba, ba't pinapanood nyo pa rin? Ang dami ko tuloy nabobodol, charot. Ngayon, andito na ako. Dito ako pumasok sa may Gate 3, the Gates of Life, charis. Actually, hanggang Gate 10 po ito. Yes, ganun siya karami. Hindi naman gaano. Pero at least, mas marami pa kaysa sa inner gate formation ng taijutsu user na si Sir Guy ng Naruto. Kasi yung sa kanya, hanggang Gate 8 lamang yun. Di ka na naman nakarelate. Wala akong pakioy. Abangan nyo mamaya kasi isa-isa kong pupuntahan ang mga gate na yan. So dito po sa Gate 3, matatagpuan ang movie cinema. Kaya dito ako bumaba kasi yung binook kong ticket sa sinihan malapit na mag-show. 1:40 PM, dumating ako dito, 1:20 na yata. Nalate kasi akong gising. Kaya kung nakita nyo ako kanina doon sa intro, habang nasa taxi ako, ay mamula-mula pa yung mata ko. Hindi na nga ako naligo ba? Kaya pati yung buhok ko magulo. Di kasi ako nakapag-alarma, nakakalorky. So hindi po si Little Mermaid ang panonoorin ko. Nilapitan ko lang talaga siya para asarin kasi nanggigigil ako doon sa nakita kong picture niyang kumakalat. Yung kasama niya si Poseidon, kabata-bata mo pa, haliparot. Ako dapat dyan Charot! Ngayon, dito tayo sa mga LED poster ng mga showing nilang palabas. Ayan po lahat at ang napili ko sa kanila ay ang Transformers! Wow! Rhino! Diba? Alam ko pa yung theme song ng anime niya dati. Ito yung pinili ko kasi na-excite akong panoorin siya. Andito kasi yung mga favorite kong characters sa Beast Wars Transformers noon. Kung napanood nyo, Rhinox, Maximize! Optimus, Maximize! Pagkalaban naman, Pterosaur, Terrorize! Megatron, Terrorize. Ganon. O diba? Di mo na maalala. O baka di mo na naabutan noon. Ang sad naman ng childhood mo. Charot lang. Oy, kung titignan nyo po ang buong paligid ng cinema na ito, parang wala akong nakikitang bilihan ng ticket. Hindi ko lang sure ha, baka online lang talaga sila nagbebenta ng ticket. Unlike doon sa naunang 2 cinema na na-vlog ko, yung Empire Cinema at AMC Cinema, meron po silang ticket booth for walk-in. Dito, wala akong makita. Naluloka ako. Puro bilihan lang ng pagkain talaga. Kaya ayan, bumili na lang ako ng popcorn
popcorn kasi meron naman na akong ticket na na-book doon sa kanilang movie cinema app. I-download nyo na lang kung gusto nyo. So ayan, pinascan ko na po yung QR code ng ticket ko dito sa, ewan ko ba kung security ito o pasyente sa lying in. Parang manganak na kasi, charot. Ganyan po yung makikita sa loob kapag papunta ka na doon sa mismong screen room, tama ba? Nang panonoorin mong palabas. Wala ako masyadong makitang pwedeng pagpapicturan guys kasi yung design nila more on mga painting sa wall. Ano bang tawag sa ganyang art? Di man kasi ako marunong tumingin. Basta mga ganyan sa nakikita nyo lang. Ewan ko lang doon sa may kabila ha. Pag tinawid mo kasi yan sa kabila, doon mo na makikita yung mga screen nila para sa mga luxury cinema experience ba. Yung bang pwede ka nang humiga kapag nanonood tapos may mga pagkain pa na ang sasarap. Tig 150 SR yata yun. Itong binook ko naman tig 45 SR lang. So wala po talaga akong karapatang maghanap ng maganda-gandang view. Ngayon, pasok na tayo dito sa my screen 11 kung saan mag-show ang Transformers Rise of the Beast. So tara, samahan nyo akong pumasok sa loob. Pagpasok ko, nagulat naman ako na parang natakot kasi ang dilim. Ganito ba talaga ang sinihan guys? Madilim? Malamang, sinihan nga eh. May sinihan bang maliwanag? So, ganyan po yung itsura sa loob. Halos pare-pareho lang din doon sa mga sinihan na napuntahan ko. Hinanap ko lang yung upuan ko, tsaka ako umupo na parang prinsesa. Ayan, natapon pa pala yung popcorn ko. Sa kaka-fashion show ko kasi nito pag naglalakad eh. 27 realizations pa naman ito. Sayang man ah. Ba't kasi ang mahal ng popcorn pag sa sinihan? Ano? Mura lang naman yung binibiling hilaw na ganyan, di ba? Isang gatang yan, dami-dami mo nang magagawa. Isa sa napansin ko pala guys, dito sa sinihan nila, ayaw humiga yung upuan. Pinagpipindot ko na lahat-lahat, wala talaga. Diyos ko, siguro nga dahil sa maliit lang binayad ko. Inayaan ko na nga. At ayan, nagsimula na, tapos na pala. O di ba ang bilis lang, ngayon palabas na kami. O ganun talaga, makapiright pa ako eh. Wala pa akong kitain sa vlog na to. Ngayon, dito naman na tayo sa food court ng Daran Mall. Dahil hindi pa ako nagla-lunch. 2 oras ako sa loob ng sinihan, popcorn lang kinain ko. Naghabol nga kasi ako ng oras. Malawak ang food court nila dito guys. At maraming mabibilhan ng pagkain which is natural lang naman. Kasi nga food court, diba? May food court bang isang kainan lang mapagpipilian mo? Pero syempre, di ko nababanggitin yung mga pangalan ng mga kainan dyan. Di ba nag-sponsor? Charot. Dito sa may food court, ay katabi na rin yung skating nila. Yung parang ganun sa MOA ba? Pero hindi siya yellow ha, hindi ice. Kaya hindi po siya ice skating. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta nung tinitigan kong maigi guys, yung texture niya para siyang powdered na buhangin na kulay puti. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag sa element na yan. O kung mixture man yan ng kung ano-anong substance. Di man ako marunong sa chemistry. Ngayon ay punta na tayo sa Gate 1. The Gate of Opening. Char. So ganyan, may pintuan siya, malamang gate eh. Charot. Lalabas ako para maipakita ko yung number ng gate sa inyo. As well as the view. Yung loob, mamaya ko ipapakita bago ako umuwi. So ganyan yung makikita mo paglabas mo sa gate 1. Dito rin sa gate 1, matatagpuan yung boutique ng Sephora para sa mga babae dyan na mahilig mag-shopping dito. Ito naman yung gate 2, the gate of healing, according to Sir Guy. Charot. Hindi na ako pumasok kasi halos pareho lang yung makikita mo sa gate 1. Magkalapit lang kasi yan. Ito naman po yung gate 3, the gate of life. Char. Diyan na ako pumasok kanina kung saan makikita ang movie cinema. So, ang next gate na tayo, ang gate 4, the gate of pain. Char. Di ko na rin pinasok, baka matagalan pa ako. Ito naman ang gate 5, the gate of limit. Char. Ganyan yung number 5 sa Arabic ha, parang 0. Ito naman ang ika-6 na gate, the gate of view. Char. Ganyan yung 6 nila, parang baliktad na 7. Medyo malayo-layo na yung gate number 7, dito na sa may bandang likuran. Ayan po ang gate number 7, the gate of wonder. Char. Pasukin natin ito kasi andyan yung City Max o, mga murang bilihan ng damit. Tapos pagkakaalam ko guys, dito din matatagpuan yung Lagusan, papunta sa Saco World, kaso sarado man. Saka ko lang naalala na itong Daran Mall pala guys ay nasunog last year lang, May 2022. Kaya parang under renovation pa rin ito hanggang ngayon. Yung ibang part lang naman. Kaya naglakad-lakad po ulit ako dito sa may bandang likuran kahit ang init-init para hanapin yung entrance papasok sa Saco World. At maipakita ko sa inyo. Nakakahiya naman kasi baka sabihin pa-vlog-vlog, kulang-kulang naman. So andito na po ako sa may likod ng Saco World. Wala man ako makitang entrance papasok. Parang sa may delivery dock yata ito. Entrance papunta sa warehouse nila. Hala, ano yun? Ba't merong palaruan dyan? Mapuntahan nga mamaya. Tuloy lang ako sa paglalakad guys hanggang sa makaikot ako dito sa kabila at nakita ko yung gate number 8, the gate of death.
Charot. So dito pala sa gate number 8, yung entrance papasok sa Saco World. At take note, nakabukod na po ito. Hindi gaya dati na pagpasok mo dyan ay meron na ring entrance papasok doon sa mall. Dyan yung daanan dati sinarado na. So para sa mga magtatanong kung anong napapaloob po sa Saco World, isa po itong malaking tindahan ng mga hardwares, furnitures, kitchenwares at kung ano-ano pa. Basta sobrang daming mabibili dito. Di ko na iisa-isahin pa kasi syempre that's a story for another what if. Syempre ibang content na to, no? Kaya proceed na tayo sa gate number 9. Ito po pala yung gate number 9. Kaso, nung pagpunta ko doon sa may bandang pintuan, sarado. Dito pala yung part na nasunog talaga, kaya po sinarado. Dumiretso pa ako, papunta doon sa may bandang unahan para makarating sa gate 10. At the same time, malapitan ko yung Mall of Dahran na nakasulat dyan kasi gusto ko magpa-picture pang thumbnail ba. Kaso, hinarang na po ako ng security guard. Bawal daw. Kaya ayan, hanggang dyan lang po ako. Medyo maliit yung kuha ko tuloy doon sa Mall of Dahran na nakasulat. Well, ganun talaga. Wala akong magagawa. Isa bawal alangan ipagpilitan ko. So, dahil nga sa sarado ang gate 9 at gate 10, puntahan ko na lang itong palaruan na kanina ko pa nakikita sa may malayong Ibayo. Sa likod lang to ng Dahran Mall, guys. Nilalakad lang. Para siyang carnival at wala pong entrance fee pagpasok ko. Magbabayad ka lang doon sa mga rides kapag gusto mong sumakay. So, pahapyaw ko lang pong ipapakita ito sa inyo kasi balak kong bumalik dito and that will be a story for another what if. Yes, sasakay lang ako sa Ferris wheel para maipakita ko sa inyo yung overlooking view ng Dahran Mall of Asia Pacific Ocean. Charot. So, dito po sa may bilihan ng ticket, hindi po sila nag-a-accept ng cash unless barya yung pera mo kasi wala po silang panukli. Kaya dapat sakto yung ibibigay mo sa kanila kapag cash yung pambabayad mo. So ayan, nagbayad na po ako. 23 realizations po ang bayad sa pagsakay ng Ferris wheel. 3 ikot na yoon. So tara na, sakay na tayo para matapos na. Sa unang pag-andar niya guys, parang kinakabahan man ako. Kasi dinig ko yung mga lumalangit-ngit na mga bakal, pati yung mga nagkikiskisa na mga kalawang ba. Yung akala mo anytime masisira siya, ganun. Pero sa umpisa lang naman yon. Sa pangalawang ikot, okay na, wala na. Ma-overcome mo na yung fear mo, agad-agad. Kung may acrophobia ka man. Alam mo ba kung ano yung acrophobia? It is a fear of heights. Actually, meron po ako niyan. Ayoko po sa matataas na lugar dahil takot po akong mahulog sa maling tao. Pero nakadepende pa rin talaga sa iyo yaan kung gusto mong i-overcome talaga yung fear mo o sadyang OA ka lang talaga. Charot lang, uy. Siyempre may kanya-kanya po tayong kinatatakutan. Kaya, hindi po natin pwedeng questionin at i-invalidate yung reaksyon ng isang tao pagdating sa fear. So, ganyan po ang Dahran sa itaas. O, diba? Ang linaw ng salamin. Titigan nyo na lang. Ayan naman po yung Dahran Mall. Kung makikita nyo, may mga sira siyang bubong, diba? Yan po kasi yung nasunog. Hindi ko nga lang alam kung bakit nasunog yan. Hindi naman na ako nagtanong. Baka ako papagbintangan. Charot. Ayun po yung gate 10 at ayan naman yung gate 9 na parehong sarado. Ngayon, baba na tayo dahil natapos na ang 3 rounds. Nahilo naman na kasi ako. Ang bilis kasi ng paikot nila. Parang minamadali nila. Wala naman sasakay. Charot. So, dito po sa loob ng Dahran Mall, makikita mo dito ang tindahan ng halos lahat ng mga branded items. Parang itong LCY Kiki. Ay, ayokong pasukin yan. My goodness. At para nga pala sa inyong kaalaman, ang Dahran Mall po ay walang second floor. Yes, wala kang makikitang escalator dito kahit 2 oras ka pang mag-ikot-ikot. Unless pumasok ka doon sa mga establishment na nakarent dito, like sa Saco World, may second floor po yun, tsaka yung Center Point, may second floor din yun. Pero dito sa mall area, wala talaga. Kaya kahit malawak siya, hindi ka basta-basta maliligaw kasi paikot lang po ito. Yun lamang po. Kung gusto nyo pang makita ang loob ng Dahran Mall at kung ano pang mga branded boutiques ang nandiyadyaan, pwede nyo pong panoorin yung boring na vlog ko dito 2 years ago na sa aking YouTube channel. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next vlog. Muli, ito po si Oliver Castro na nagsasabing, hindi ako ex-batalyon para hayaan ka lang. Pagkat ako si Shanty Dope na handang masaktan kung kinakailangan. May lakad ka ba mamaya?